May mga bagay na nakakasira po sa totoo lang sa isang relationship. And sometimes, hindi natin binibigyan ng pansin or minsan akala natin okay lang. Yun pala, it leads to destruction. Yun pala, unti-unti nitong sinisira yung relationship ninyo. And kapag hindi ka aware or kapag ignorante ka sa mga bagay na ito, and tendency, baka isang araw na lang, hindi mo na malayan, bakit ganito yung nangyari? Bakit nawala yung pagmamahal niya sa akin? Or bakit nawala yung pagmamahal ko sa kanya? Bakit ganun na nag-cheat siya? Bakit ko kaya natuhan na nag-cheat sa partner ko? Kasi may mga bagay na hindi nyo binibigyan ng pansin or hindi nyo alam na nakakasira pala sa relationship. Kaya nyo nagawa mga bagay na yun. At kung ayaw mo yung mangyari mga kapatid, then panoorin nyo itong video na to, and I know and I pray na matututo kayo. God will give you strength para makayanan nyo na ma-execute o magawa mga bagay na to. Kaya let's go na mga kapatid. So ano ba itong number one na nakakasira sa relationship? Is that ito yung mga unsolved na past issues. Kumbaga, sa relationship kasi, especially kapag matagal na kayo, may mga bagay na nangyari sa buhay nyo na sobrang sakit, hindi magandang mga alaala. And ang problema dito, kapag hindi ito naayos, ang tendency palaging bumabalik po sa inyong dalawa. And kapag laging bumabalik yun, of course, nasasaktan ka. At the same time, gusto mo din ibato yung sakit sa partner mo. That is why, mas mabigat na ang sakitan sa relationship nyo kaysa pagmamahalan, kaysa intimacy, kaysa comfort, kaysa peace. Kaya mga kapatid, ang pinaka-the best na dapat yung gawin, huwag nyo hahayaan na lalamunin kayo ng hindi magandang nakaraan, ng pain. Okay po ba? Ang pinaka-dapat nyong gawin, ayusin nyo agad, huwag nyo itong papalampasin, huwag nyo sabihin na lilipas din ito, kaya pababayaan na lang. No, ayusin nyo po, mag-release po ng forgiveness, magpatawaran, and then mag-let go. This is the problem. Kasi kung hindi ka marunong mag-let go, then tendency magiging toxic ka. Most of the time, babae yung may sakit na ganito. Hindi ko sinasabing palang babae nila kasi marami ding lalaki. But mostly babae. Yung hindi makabubon sa past, pero hindi naman din kaya na i-let go si mister, pero hindi rin kaya na i-let go yung nagawa niya sa'yo. That is why nagiging toxic ka kasi lahat na lang ng gagawin niya pagdududahan mo. Lahat na lang ng kunting pag-aaway nyo is that may babalik mo yung nakaraan, yung mga issues yung nakaraan. And magiging toxic sa totoo lang yung relationship nyo. Wala pong magandang patutuhan yan. That is why, sabi ko nga, inside the relationship, one of the most important is forgiveness. Forgiveness and forgiveness. You need to do it. Okay? Number 2 na nakakasira ng sobra-sobra sa relationship is that pride and ego. One more time, pride and ego. Sometimes kahit yung tao na nagsasabi na ma-pride kasi si mister, ma-pride kasi si boyfriend. Well, minsan, kailangan mo din magsalamin. Kasi, bakit pati rin ikaw? The fact that sinasabi mo yon, there's a chance also na pati ikaw. Kasi kung ano yung nakikita mo sa ibang tao, most of the time, yun din yung taglay mo. Yun din yung meron sa'yo. So, humbleness begins in you. Ikaw yung mauna. Whenever that na-realize mo that pride and ego, problema sa relationship yun, then ikaw ang mauna. Kasi kung hinihintay mo na mauna, na magbago yung partner mo, magsasayang ka ng oras. Hindi yung mangyayari. Unless God interfere sa inyong dalawa. Pero kung wala, never expect na may pagbabago sa relationship na. Unless, and I believe, whenever napanood mo din tong video na to, and whenever na na-realize mo that pride is problem, sa iyo magsisimula ang pagpapakumbaba. Sa iyo magsisimula ang peace, love, joy, and understanding. Okay pa ba? Number 3 na nakakasira sa relationship is that being ignorant of your partner's needs and wants. One of the best na dapat mong gawin whenever that you're in a relationship is to know kung ano ang wants and needs ng partner mo. Kasi kung hindi mo yun, at alam mo yun, at ignorante ka, then what are you doing? Bakit ka nagluluto ng adobo kung hindi naman yun yung favorite niya? Anong point ko dito?
is that you need to realize, you need to understand, you need to examine, you need to know kung ano yung gusto niya at wants niya. Kasi kung alam mo yun, then alam mo yung may provide mo sa kanya. Alam mo yung mga bagay na kapag naibigay mo sa kanya, ma-appreciate niya. And kapag na-appreciate niya, na-enjoy niya, nagiging masaya siya, then magiging healthy yung relationship niyo. Tendency is that ganun din yung gagawin niya sa'yo. You know, ang relationship is give and take. So, the more you give negativity, mag-feedback ng negativity. The more na positive yung nabibigay, then mag-feedback din ng positive. So, mga kapatid, it is foolishness when pumasok ka sa relationship tapos hindi mo alam kung anong needs at gusto niya. Basta, bahala na lang yan. Kung ano yung uso, kung ano yung ginawa mo or binigay mo sa past relationship mo, ganun din. You know, that's not good sa totoo lang. Not everyone needs money, wants money. Sometimes, people wants comfort, love, care, pag-aalaga. So, actually, ito ang pinaka-the best na weapon natin if you want ng isang healthier na relationship. Alamin kung anong gusto niya. Anong needs niya. Yun ang bibigay mo sa kanya in order para ma-appreciate ka. Okay? Tandaan mo yan. Number 4 is that mga masasamang bisyo. Like, lasing, paglalasing, drugs, sugal, wala pong magandang may dudulot siya. Okay po ba? Kung ikaw man yan, ay hindi kita ginajudge, kapatid. You need Jesus, you need salvation, you need Him para ma-overcome mo. Because if you want to overcome yung mga bagay na yan with your own strength, you can. It is very impossible. If magagawa mo man yun, magkakaroon din ng pride sa'yo. That is why I said that you need Jesus. Jesus can able to help you, heal you, love you, provide for you. Okay? So, ang mga bisyo na yan, number 1 na nakakasira sa relationship. Maraming pamilya ang nasira na dahil sa mga bisyo na yan, sugal, drugs, you know. So, kung under ka pa dyan, at nahirapan ka, allow me to pray for you, okay? Just receive it, open your heart, allow God to work in you, okay? Father, in the name of Jesus Christ, Lord, touch him or touch her, Lord. I know that you love them. I know, Lord, that you care about them. And I know that each your will to help them, Lord. Father, bring them to repentance. Allow them to feel your love, your presence, your touch, and your fire. Bring them unto your presence, Lord, that they may know that you love them. Thank you, Holy Spirit. In Jesus' name, amen. So, before we continue, please comment down below kung ano yung mga idea nyo din, kung ano yung mga bagay na alam nyo din, which is nakakasira sa relationship. Sometimes, yung mga bagay na yun na sinashare nyo, natututo din ako. Okay po ba? Proceed na po tayo sa number 5, is that trust issues. Isa sa mga, actually, nakala natin okay, but sometimes nakakasira sa relationship, mga trust issues. Yung hindi mo napagkakatiwalaan, yung ayaw mong bigyan ng tiwala yung partner mo dahil sa past na nagawa niya. You know, toxic sa totoo lang man. Sabi ko, mag-release ka ng forgiveness. At kung wala kang assurance na nagbago talaga siya, then mag-let go ka. Huwag mong pilitin. Pero, kung alam mo naman na trying hard siya, then magtiwala ka pa rin sa kanya. Ipag-pray mo siya. Okay po ba? Allow God to work inside your relationship and you will see that God will touch you. God will help you sa pinagdadaanan mo na yan. Ang point natin dito is that, please, kung meron kang trust issues, mag-let go ka. I-let go mo yung trust issues na yan. Magbigay ka ng tiwala sa kanya. Kasi minsan, nagiging clingy ka na, nagiging needy ka na dahil sa trust issues mo na yan. Kasi natatakot ka. Natatakot ka na baka mawala siya. Natatakot. And, you know, magiging toxic ka kapag nagiging ganun ka, kapatid. So, actually, mga bagay nito ay nakakasira sa relationship. Okay? Hindi ko naman sinasabi na wala kang mararamdaman na selos, wala kang mararamdaman na mga insecurities. Meron mga bagay na yun. But don't allow it na siya yung magko-consume sa'yo. Don't allow it na siya yung lalamon sa'yo. You know? Mas mataas pa rin yung isip mo. And of course, mas mataas si God kaysa sa situation na yan. Okay? Proceed na po tayo sa number 6 na issues which is nakakasira sa relationship ay ang sobrang selos. You know, selos is good. Kasi once na nawala yan, it means hindi mo na mahal yung isang tao. Once na nawala yung selos sa partner mo, it means hindi ka niya mahal. Selos is necessary sa isang relationship. And sometimes ito yung nagdadahilan para maging mas mag-effort, mas gagawin yung the best para ma-appreciate ng partner, which is good. Ang problema, kapag nasobrahan na, nagiging toxic na. Kasi kapag nasobrahan ng selos,
nagiging mainitin yung ulo mo, galitin ka, toxic ka, lahat na lang ipagpabawal mo, magiging needy ka, magiging clingy ka. And lang mga bagay yun kapag nasobrahan na is not good sa totoo lang. And sometimes, kapag nagiging seloso ka, ikaw yung palaging naghahabol. And sabi ko nga, kung sino naghahabol, hindi yan habulin. Unless you realize na dapat ikaw din ang huminto para habulin ka. So, kailangan mo na magtiwala sa'yo. Kapag nawala mo or hindi mo na alam yung identity mo kung sino ka, then find Jesus. Because He will reveal unto you your identity. You will know your identity and that you don't need to chase anyone to validate you. You don't need to chase anyone to love you. God will love you and He will provide someone to love you more than you love yourself also. Number 7, cheating. Ito ang isa na pinakamatindi na destroyer sa panahon ngayon. Cheating. Sometimes even you are tempted sometimes na hanggang chat lang naman, hanggang fling lang naman. When you feed the beast, it will get bigger and stronger. Just like that, temptation. Kunti-kunti lang hanggang sa palaki na ng palaki, hindi mo na makontrol. Hanggang sa ma-involve ka na sa sexual, adultery, lust. So, ang pinaka-the best na gawin mo dyan is that don't just pray, but flee. Sabi sa Bible, flee from fornication, flee from adultery. It means layuan mo yung mga bagay na yan. Because you cannot rebuke, but you can able to run away from them. Kasi once na involved na kasi sa cheating, wala na. Ang hirap na i-work out ito. Ang hirap na i-work out kasi open doors kay Satan ng mga to. Okay? Hindi ko naman sinasabi na God cannot able to restore it. Yes, He can. But what if wala pa kayong faith sa Kanya? What if wala pang faith yung partner mo? And the thing is that whenever na-aware ka na that it is not good, then don't do it. Don't do it. Whenever na-aware ka na, bakit mo pagagawin? So, please, huwag mong pakainin, huwag maniwala sa kunti-unti lang. Just like temptation sa liquors. Kunti lang hanggang sa hindi mo na malayan. Sobrang dami mo na pa na nang inom, nalasing ka, bawa ka ng kalokohan, saktan mo yung partner mo. May babalik mo pa ba? Hindi na. Ang natira na lang pain. So, what if hindi yan Christian, or I mean, Christian that is spirit-filled, or Christian who knows God? What if ganun siya? Then, hindi ka niya mapapatawad, masasaktan lang siya, hindi siya marunong mag-release ng forgiveness, made-depress siya, may stress siya. And that's not good sa kanyang health and even sa kanyang mentality. So, iwasan po ang cheating. Number 8 na nakakasira sa relationship, and I know na mayroong mga nakarelate na dito, is that ang pangingialam ng relatives mo. Sa relationship, whenever na legal na kayo mag-asawa, sabi na Bible that a married should leave, a wife, a husband should leave their mother, your father's house para mag-isa na sila. It doesn't mean na wala na silang pakialam sa'yo. Yung mga relatives mo, kapamilya mo, stepfather mo, stepmother mo, wala na panakialam sa'yo. But the thing is that hindi sila yung number 1 na nakikialam sa inyo. Kung may problema sa inyong dalawa, ayusin nyo muna. Huwag nyong hayaan na sila yung mag-influence ng kung anumang decision nyo, kung anumang nangyayari sa relationship. Kayo mismo, ayusin nyo kasi mas kilala nyo ang bawat isa more than ng mga relatives nyo. Hindi ko sinasabi na huwag mo silang pakinggan because you need to honor them. Pero hindi kasi ganun eh. Whenever na nasa relationship ka, the principle is that kayo munang dalawa. Kung hindi nyo na kaya, then lumapit kayo sa relatives nyo. Maghumingi ng advice. Pero ang pinaka-priority ninyo is kayo munang dalawa. Huwag nyong papasukin ang isip, thoughts, or ideas or influence ng karelatives nyo na ibang tao. Okay? Sometimes, one side lang yung pinapanigan nila. Isang side lang yung pinapanigan nila, pinapakinggan nila. They don't know the whole story. Because, aminin nyo man hindi, whenever na nag-share kayo, yung side nyo lang yung sinishare nyo, hindi yung partner nyo. So, what if nagbigay sila ng influence? Bias, unfair. So, kapag ganun yung ina-advise nila, tapos sinunod mo, masisira yung relationship nyo. And that's actually not good. So, ayusin ninyong dalawa. Kung hindi nyo kaya, lumapit kayo sa Panginoon. Kung hindi nyo pa kaya, na hindi pa kayo mature to hear the voice of God, then, lumapit kayo sa parents nyo. As long as responsible yung parents nyo, as long as alam nyo mapagkakatiwalaan. Okay? Number 9 na nakakasira sa relationship is that sex and financial deficiency. Ito actually ang isa na number 1 na sumisira sa almost relationship. Hindi ko naman sinasabing ito lang, pero ito ang isa sa number 1. Actually, dapat ito yung number 1 eh. Whenever that sex life naging unhealthy na, napapayaan na, dyan na maghanap yung partner mo. Or dyan ka na rin maghanap ng iba. Or whenever na,
hindi ka nakokontento sa isa, or hindi siya nakokontento sa iyo, whenever sa sex life, yan ang maghanap ng iba. Yan natatikin ng iba. That's why very important po ng open communication whenever na involved ang sex life nyo. Pinag-uusapan nyo kung ano man ang issue, ano man ang ayaw ng isa, kung ano man ang issue ng isa, kung ano yung gusto ng isa, kung ano yung needs ng isa, kung ano yung wants ng isa, kung ano yung don'ts ng isa, don'ts and do's. Pinag-uusapan yan. Hindi po dapat na nilalayo nyo sa communication nyo. Pinag-uusapan nyo yan. Kasi once na hindi nyo naayusan, magkakaroon kayo ng sex deficiency, which is killer ng isang relationship. Okay pa ba? And sa finances, of course, financial stability is one of the most important na bagay sa marriage, sa relationship. You need to be stable in financial. Kasi minsan, yan yung palaging nag-aawayan. Yan yung pinakapunod dulo ng palaging pinag-aawayan. That is why, sabi ko nga, palaging sinasabi sa mga nakakausap ko na mga youngs na may mga time pa, you need to build your empire. You need to be financially free before you enter ng isang marriage, ng isang relationship, because it will pull you down. Napakalaking factor yan para hindi maging maayos yung takbo ng isang relationship. Okay po ba? So, kung hindi kaya ng isa, magtulungan kayong dalawa. You need to do all your best. Tamad na lang ngayon ang hindi yung mayaman sa totoo lang. Tamad na. Gawin niyo lahat ng best niyo para maging financial free kayo. And when it comes sa topic na yan, may mga magagaling na advisor like Chinkitan, may ibang mga magagaling na negosyante. Matuto kayo sa kanila. Huwag kayong makontento sa kung anong sinasahod nila. Expand nyo for you and your family, sa mga anak nyo. Okay po ba? And then, last but not the least na nakakasira, or hindi naman totally nakakasira, but without God, every relationship, wala siyang firm or matibay na foundation. Because Jesus Christ is the firm foundation of every relationship. Kumbaga, siya yung glue. Siya yung nagdidikit sa lahat ng relationship. Without Him, walang joy, walang peace. Hindi ko naman sinasabi that this world, whenever na meron silang relationship, hindi mag-workout. Of course, mag-workout ito. Pero, dapat tayong mga Christian ang mas masaya, mas matindi, mas sweet, mas grabe, mas intimate ang relationship because we have Jesus. Jesus is the peace. Jesus can give us the joy, the love, care, self-control. Lahat ng mga mabubuting bagay like the fruit of the Holy Spirit, He can able to give unto us yung mga bagay na yun at magmamanifest yun. And kapag nagmamanifest ang love, joy, and peace, self-control, positive energies, and ma-influensyahan yung family, yung relationship para maging mas positive sa buhay, para mas lumaban sa buhay. So, we need to be established in the presence of God. Every relationship should be in the presence of God, mga kapatid. I'm not here being religious po. I'm here to tell you that Jesus wants a relationship with you. Jesus wants to be in control sa inyong relationship. Allow Him to do it. Allow Him to do it. Okay po ba? Father, in the mighty name of Jesus Christ, I thank you for this person. I thank you for the relationship that you are the one, O God, na mag-control. You are the one, Lord, na magpatakbo sa relationship nila. Bind them with love, joy, and peace that they may enjoy the relationship in this land of the living. In Jesus' name.